Isang matinding baldita ang umuugong ngayon matapos bumanat ni Vice Presidente Sara Duterte laban kay Pangulong Kuting Jr. sa isang hindi inaasahang pahayag. Maring tinuligsa ni VP Sara ang mga hakbangin ng administrasyon ni Kuting na aningay nagdudulot lamang ng kahihiyan at pagkaantala sa proseso ng bansa. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na sampal na humahamon sa liderato ni Pangulong Kuting lalo na sa gitna ng mga isyu na kinakarap ng kanyang pamahalaan. Ipinunto din ni VP Sara na hindi dapat at hindi sapat ang mga kasalukuyang aksyon ng administrasyon para tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bayan tulad ng kahirapan at korupsyon. Ano niya tila nagiging mabagal at walang konkretong solusyon ang mga hakbang ng pamahalaan na nagiging sanhi ng pagkadismaya ng taong bayan. Ang dating mga kababayan ay nararapat sa mga mas maayos at mabilis na aksyon ayon kay Duterte na nagbigay diin sa kanyang pagkadismaya sa mga nangyayari. Hindi rin nakaligtas si Kuting sa direksahang patutsada ni VP Sara tungkol sa ilang kontrobersyal na polisiya na aniyay hindi malinaw at ang direksyon. Bagamat hindi pa nagbibigay ng opisyal na tugon ng kampo ni Kuting, inaasahan ng marami na magkakaroon ng matinding usapan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng bansa. Ang sigalot na ito ay nagdulot ng malaking tanong sa magiging direksyon ng pamahalaan sa mga darating na buwan. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. More warm water. Actually, nga having tea right now from Japan. Galing kay Raimi. Straightforward. So today ay, ano ba title natin? Well, Inday Sara versus Bangag. Sino ang scriptwriter sa Huwad Committee? Let's talk about sino ang scriptwriter sa Huwad Committee. Actually, nag-watch ako for a while. Hindi ko na tinapos kasi alam ko yung ang 8th, I think pang-8 na nilang hearing dyan sa Huwad Committee. Nakita nyo, di ba? They talk about go for what? June, July, May, June, July, August, September, October. Like, I think for 6 months na. They talk about it. At nakalimutan na nilang talakayin ang mga issue. Sige, modulate natin boses. Ang mga issue patungkol sa problema ng bayan. Yung totoong problema ng bayan. 'Di ba, mga legislators sila ay mga sumusulat ng batas, nagbabalangkas ng mga batas para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Pero tignan niyo mga buwaka ng ina, iisang topic lang ang pinag-uusapan sa Huwad Committee. Target nila to pin down the Dutertes and the critics. So, kanina nanood ako at di ba nandoon yung self-confessed Kerwin Espinosa. Okay? Na nakulong tapos na absuelto. Can you believe that, mga kababayan? Only sa Bangag administration ay napalaya ang mga self-confessed na mga polboronic. Mga wala daw silang kasalanan. Katulad ni De Lima na nakita naman ninyo na nagko-concert sa loob ng Bilibid. Kasama ang mga preso, ang dami mga testimonya in the past, di ba, na lumalantak ng saba, self-confessed si De Lima, na pumatol sa kanyang driver na may asawa. Alam nyo na yan, okay? Na binilan pa ng bahay, binigyan ni De Lima ng pera, lahat ng mga perks, ang mga lalaki sa, like yung driver niya, lumabas siya, di ba? Paano mo masasabing malinis yan? Paano mo masasabing malinis, walang bahid, pristine, na mismo nakita nyo sa video ay umahataw at talagang nasa loob ng Bilibid. Di ba pa mga artista in the past? Now, here's Kerwin Espinosa na nagtitestimonya at dinidiin si Senator Bato. In fairness, di ba? Sabi ko sa iyo, I criticized, but this time, tita natin, nakakaawa ka, Senator Bato, kung hindi mo itatayo ang ipaglaban. Imagine nyo, mga kababayan, doon sa short, time na pinanood ko,
Dinindihin ng Duterte. Para bagang dinisregard na nila, inatsipwera, yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Yeah, thank you for all your wishes. Thank you. I'm better. Just my voice. At least ngayon, di ba, kahit paano, naririnig yung malambing kong boses. Di ba? May lambing sa dulo. Si Cora Mac Carver. Yeah, the voice is the problem, but Melindog is still the same. Okay. So, nakita nyo mga palangga, ang ginagawa nila sa Quad Committee. Sino ang scriptwriter? Ang scriptwriter pa, ulit-ulit, si Tambalos do, si Lisa Tanas, si Bangag at ang mga nakapaligid nilang mga alipores. Senator Bato, hindi ka nakikinig, ha? For sure, kayo lahat ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, paulit-ulit ako last year ko pa sinabi to sa inyo na tatargetin kayo. Tatargetin kayo, ay pipin down kayo, lahat, kumbaga tatanggalan kayo ng pakpak, tatanggalan kayo ng laya, ikukulong kayo, sa haharasin kayo and everything. Kasi yun yung target. Di ba? Yung nakaka-follow sa akin, you know that already. Ang problema kasi, hindi kayo, ayun na, nagpakampante kayo. Hindi ko naman na-predict yan. Yung kay Kibuloy, kay Inday Sara, hindi ko na-predict yan. Meron tayong information coming from inside na they will crush you. Even Attorney Glenn Chong, in-approach siya na iwanan ng Duterte, withdraw your support with the Duterte and the Maisog. Kasi naintindihan daw nila si Attorney Glenn Chong yung kanyang hinaing, pero dudurugin nila yung Duterte. Hindi pumayag ang Attorney Glenn kasi nanindigan sa tama. Ayaw niya makipagsabuatan sa mga demonyo. Now, going back with the Huwad Committee. Mga palangga, if you're watching, sa mga ganong deliberation, okay, ganong hearing, alright, maglilista ka ng mga answers mo. Diba? Yung mga sagot mo, yung mga, not answers, mga question mo, let's say, parang parang like thesis or magde-defend ka or whatever. Magsusulat ka ng mga possible questions na pwede mong itanong dun sa, like sa witness, tulad yan sa hearing na yan. Kung napansin nyo, in the past, lahat ng mga katanungan na mga buwaka ng ina, nakascript, nakasulat. Hindi po ganun ang actual na pagdinig, even sa korte. Okay? At dyan, in the past, hindi naman ganun. Although may mga sulat-sulat silang ganun, may script sila. Magtatanong ka based on yung statement ng resource person o witness, doon ka manggagaling. Hindi ka magtatanong na kasi nakasulat na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ganun mag-interact ang tao. In real life, hindi po ganun na pag nagkikita, but when you talk to someone like in a regular basis, dapat ba may script ka? O you meet a friend o whoever, like barkada, dapat ba may nakasulat ka? May 1 to 10 ka na question kasi ito yung tatanong ko sa kaibigan ko. And yet, going back to sa mga witness nila, katulad ni Espinosa, at yung mga buwaka ng inang mga, mga kongresista, mga Huwad Committee, o mga young goons, mga pukin ang inan yan, sorry. Sabi kayo ako magmura, mabait ako ngayon, pero hindi mapigilan ng lola nyo. Sunod-sunod. So, hindi na, di ba pag nagkukwentuhan tayo, di ba? Nagkukwentuhan tayo, nagtatanungan tayo, manggagaling yung, tatanungin when I talk, when I speak, di ba? Tulad ninyo, kung anong mabitawan ko sa ngangabels ko, you take from that statement, kung ano yung bibitawan ko, may tatanungin kayo, di ba? Hindi yung kunyari magsusalta tayo dito. Yung mga nanyetas na, mga kalaban ng bayan, ganito, ganyan. Tapos biglang yung mga inayupak na. Tapos kunyari nag-uusap tayo one-on-one, nagkakwento ako sa'yo.
Sabihin ko yun, ay mga buwaka lang ng WOD committee na yan, hawak-hawak nila yung script na yan, ginawa ni Lisa Tanasian, pinagawa ni Tambaluslos, pinagawa ng mga bangag na gobyernong yan, da. Tapos biglang nag-uusap tayo seryoso, sasabihin mo sa akin, ay oo nga Marla ka, sarap ng ice cream, di ba? Bangag ka. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa pinag-uusapan natin kasi ang nakasulat sa script mo, ice cream, ice cream, ice cream, kasi ipopromote mo yung ice cream. This is just an example. Doon sa ginagawa nila ngayon sa hearing na yan. Ang target nila Duterte, ang target nila past administration para i-discredit yung war on drugs. Where in fact, na nakatulong sa sambayan ng Pilipino, na nakalakad kayo sa madaling araw. I remember yung aking mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, nung time na nag-declare si Duterte ng war on drugs na yan. Siyempre, ayaw mo ka makagad maniniwala, baka may etchos lang. I called them up. Totoo ba yan? Na yung mga tambay wala na sa kalsada? Totoo ba yan na natatakot na ito mga addictos benedictos? Kasi baka madampot sila or ganito, ganyan. True, kayo mismo makakapag-witness yan. Ngayon, dinidiscredit nila mga palangga. Dinidiscredit nila kasi yun yung gusto nilang gawin. Idiin ang Duterte kasi gagamitin nila yan sa ICC nila. Diba? Although wala na tayo dyan, sa buwatang Lisa Tanasian. Kasi gusto nilang i-pin down, durugin ang mga Duterte para totally mawala na sa political arena, which is impossible. At hindi mangyayari yan kasi ang dudurugin natin yung mga jutang ginemes na yan. Now, okay? Paiyak-iyak pa si Kerwin Espinosa. Binigyan siya ng, hindi nyo ba napapansin na kapag itong witness nila, binibigyan nila ng time, hindi nila tinataasan ng boses, binibigyan pa ng time, di ba, nitong si Dan Fernandez. Sige, I will give you time na parang mag-iyak-iyak na mga ganyan drama-drama. Binibigyan nila ng time na makapagsinungaling. Alright? Pero, pag hindi kasama sa script, i-intimidate nila. Sabi ni Chang Cabuto, people power na. Yeah. Mamaya pupunta tayo dyan. I-intimidate nila. This government, mga kababayan, buwaka ng inang mga bangag, mga addictus benedictus po. Ang presidente ninyo, addict. Ang presidente niyo nag-Coca-Cola, nagpupulburon. Kitang-kita naman yan. May authenticated video. Nung araw ng kagitingan, naiwan yung residue dito. Ang problema sa atin, hindi ko alam kung kailan kayo lalabas. Buti na lang, merong Maui, merong sila Agent Morales. Kanina nandyan sila sa EDSA. Sa EDSA Friday group. Speaking of that, people power, you have to act now. You support that group. By the way, I'm asking your support them directly to those who want to support them. Kasi parami ang mga yan. Tama nga ang sabi ni Agent Morales at ni Maui na kapag nasa EDSA, ibig sabihin yan people power. Kailangan marinig yung boses ninyo. Kasi peacefully kayo magagather doon. I believe they're doing that every Friday. So lahat ng mga palangga ko coming from me, if you want to support them, food, water, kasi parang narinig ko sa kanilang vlog, they will stay there. 'Di ba? Parang gusto nilang manatili dyan. I don't know kung kailan. But if you want to support them, andyan yung email ko sa baba. I will forward you to the group para diretso yung tulong ninyo sa kanila for food, water, and we did it in Liwasang Bonifacio, and this time I want you to diretso kayo ng bonggang-bongga sa kanila kasi narinig ko kanina diretso sila, diretso yung plan nila. Now going back, thank you Maui and Agent and the rest of the gang, nandyan kanina. So now, anong gagawin nyo? Paulit-ulit na lang ba? Nawawala na ako ng boses. Paulit-ulit na lang ba kayo? Nalolokohin ito.
Quad Committee, wala na po silang pakialam sa inyo. Ang presidente nyo walang pakialam sa inyo. Mga OFW, nakita nyo yung binitay sa Saudi. Nakita nyo po yun, mga palangga. Itinago sa inyo, ikinubi sa inyo, at nag-agree ang butang yung presidente na disturb ng ating mga kababayan dahil sa ginawa niya. Gaano kasakit yan sa inyong mga OFW na baka dumating yung point, I hope not, na kayo ay mamaltratuhin ng inyong mga amo, di ba? Dahil sa impito or what, yung sobrang sakit na ginawa sa inyo, binubugbog kayo or whatsoever dyan sa ibang bansa, ng dilim ang paningin ninyo dahil sobrang ng pang-aapi, nagurgur ninyo dahil or self-defense. Pero itong kababayan natin, sabi ko kahapon, hindi natin nalaman kung sino siya. Ginurgur na lang at ang jutang ginimis yung presidente, nakatawa pa. Disturb niyo ba to, mga bagong bayani, mga OFW? I challenge you. If you want to stop, if you want to stop this bangag administration, ang dami niyo pong OFW even immigrants na naninirahan na sa Amerika, Europa, Asia, saan man kayo naroroon, message your family. Message your mga anak na mga adult na i-explain ninyo. Huwag niyong hayaan yung mga anak ninyo na nag-aabala, ang pinagkakaabalahan ay mga computer games na walang pakialam sa lipunan. Katulad na lamang ng anak ni Bangag na si Vinny, di ba? Si Vinny na nandyan, pinakita nila yung bahay ng Bangag na Pangulo na nirenovate nila na mayroong car racing, car driving, ano tawag doon? Tignan natin dito. Okay. Na mayroong, ang tawag, a race driving simulator. Merong laruan doon, di ba? Doon sa Malacanang, renovate, tapos ginawan parang entertainment. Bawat isa sa kanila mayroong entertainment o may den, pulboronic den, What I'm trying, balik tayo doon, bago mawala ko. So yung mga anak ninyo, huwag niyong hayaan na magpakabangag sa mga computer games at walang pakialam sa ilipunan. Kayo pong mga OFW, pare-pareho tayo ng sitwasyon. Hindi ba lahat tayo tumutulong sa mga kapatid, kamag-anak, pinsan, may mga pinaaral tayo. Di ba? Kayo, pinaaral, pinapakain, at kung ano pa. Ilan ang pamilya nyo sa Pilipinas? Baka 5-10 ang pinapakain ninyo. Educate them. Turuan nyo sila kung wala silang pakialam sa bayan nila na mismo silang nakatira doon. Kawawa kayong mga nanay, tatay, kuya, ate na nasa ibang bansa na nagpapakapagod sa pagkuskus ng mga inodoro, paglilinis ng ng mga pasyente o kung ano pa man. Kayo'y nagpapakahirap. Pero yung mga anak natin, yung ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, walang pakialam sa bayan. You have to educate them. Kayo po na mga nagpapadala ng remittance na mga bagong bayani na sana wag yung danasin, yung nadanas ng ating kababayan na ginurgor dahil sa, I believe, ako ang analysis ko dyan, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Pero ang Pangulo niyong Bangag, tatawa-tawa pa, putang ina. Diba? Message your kamag-anak. I hope bumalik ang boses ko. Message yung kamag-anak, mga anak ninyong adult, makialam, mag-speak up. Ano ba yan? Hindi ba nakikita ng mga anak ninyo ang ghost project ng mga Bangag na binida ang 5,500 na ghost project, 1.4 billion, din binaha kayo? And now, the Congress and the Senate, mga punyeta, anong ginagawa? Ang war on drugs at yung tinitira yung nakaraang administrasyon. Kahit ipakulong nila yan ang mga Duterte, kahit gusto nila lahat, damputin lahat yung pamilyang Duterte, hindi po yan ang solusyon sa kahirapan natin
dyan sa Pilipinas. Hindi yan, kahit lipulin niya ang buong angkan ng mga Duterte, ng buwaka ng inang Quad Committee na yan. Hindi yan ang sagot sa kahirapan ninyo. Hindi yan ang sagot sa kahirapan ng OFW na nagtsatsaga na kumita ng 15,000, 20,000 malayo sa pamilya nila for 2 years, 3 years, o how many years. Ang ginagawa ng bangag ngayon ay talagang vindictive bangag. Paulit-ulit ko, gumaganti sila sa mga Duterte. Actually, hindi na ito ganti. Gusto nilang mawala sa political spectrum ang mga Duterte. Kasi gusto nga manatili ng mga bangag. Nakita nyo dyan, pinakita ng media, yung, tawag dito, may sinend sa group kanina nakita ko. Okay? Yung tungkol nga dyan sa bahay ng Pangulo na yan, na nirenovate nila, na may infinity pool, tapos parang mayroong mga pulboronic din sila. May nag-send sa akin ng video ng interview ni Hanilet. Okay? Ni Hanilet, yung common law partner ni Pangulong Duterte. During that time, actually first time ko lang nakita, tinanong siya kung may babaguhin ba sila sa bahay pangarap o bahay ng Pangulo sa loob ng Malacanang. Ang sabi niya ito, tingnan natin to. Ng Pangulo, ang official residence ng Pangulo, mataas ang kisame sa receiving area nito. May mangilang-ilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Wala raw balak sila Hanilet na dagdagan pa ang laman ng receiving area. Hindi kasi hindi naman amin. Okay. Wala silang balak dagdagan ng panahon ni Duterte. Hindi kasi hindi naman sa amin yun eh. Narinig nyo? Tindali. Tsaka kung nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera ng Pag nag-decorate ka dyan, pera ng bayan. Anyway. Okay. So, nung panahon ni Duterte, hindi naman nila ginalaw yan. Na nagpabongga yan. Nung panahon ni Bangag, yan ang unang pinroject ni Lisa Tanas. Kasi ang intensyon nila, manatili sa pwesto. Ang intensyon nila, kapag ang mga bisita pumunta, masarap magpulburon kasi maaliwalas ang kanila, ang lugar. Napakaganda na ng Malacanang. Binungkal, inayos, lahat. Unang-una, pinagkitaan nila yung project na yan. Yung putang inang Lisang yan, yan ang pinakasalot sa lahat ng kasalot-salutan sa mundong ito, sa buhay ninyo. Ang sinasabi ng balita na napanood ko, para daw maaliwalas pagdating ni Bangag. Ang hayop na yan. Hindi niya deserve yan. Okay? At hindi na kailangan i-renovate dahil hindi naman bulok yan. Dahil well-maintained naman yung na yan, bahay Pangulo na yan. So, imagine niyo yung presidente ninyong Adictus Benedictus na wala namang alam, laging lutang, tunay na lutang. Okay? Gusto pang bigyan, gusto bigyan. Pinagawa lahat kasi ang intention nila para pag nag-party ang mga adik sa Malacanang, di ba? Para silang mga harit reyna. Yan kasi ang nakasanayan ng mga bangag. Samantalang kayo, hirap na hirap. Tama, napanood ko si Third Floor Studio, si Pam at saka si Marlon bago tayo nag-vlog. Tama silang dalawa. Habang magarbo ang bahay pangarap o bahay Pangulo, bahay ng Pangulo, bahay ng Panggulo, ng Pangbangag, pang royal, dahil yan ang gusto nga, yan nga ang code name nila sa Bureau of Customs. Diba? Prinsipe, harit reyna. Kapag nagtransact sila ng mga illegal o kanilang mga agri-smuggling. But anyway, habang bonggang-bongga ang mga paglabas mo sa Maynila, makikita mo ang larawan ng kahirapan, ang mga tagpi-tagpi ng mga bahay, ang mga pulube, ang mga walang bahay. So, nakita mo, walang pakialam
ang gobyernong ito. Samantalang nung panahon ni Duterte, kung yung mga Duterte na yan, sa kabila ng binibintang nila ngayon, na ito kumita, ito nagpogo, dapat nakita nyo in the past. Bakit itong si Duterte, nandun pa rin nakatira sa bahay niya? Bakit itong mga bangag, pinaayos, pinarenovate? Tama si Hanilet, hindi naman sa kanila yan. At saka pera ng bayan yan. Nakakahiya naman na gumaso sila na yung perang yun dapat igastos sa what? Para sa Pilipino. Para sa mamamayang Pilipino. Kaya kung hindi kayo gagalaw, OFW, kayo ang pag-asa ng totoo ng bayan. Kayo ang tunay na bayani. Kung kausapin nyo simula ngayon. Okay? Dahil hindi sumusuko ang grupo nila Maui, grupo nila Agent Morales, nagtataya sila ng buhay. I admire them. Talagang, yung mga palangga ko dyan, sorry kung hindi ko napapangalanan yung iba. Okay, message kayo para magkakilanlan tayo. So ngayon, nagtsatsaga sila ng kanilang buhay, ng pagod, umuulan yata kanina, kasi their focus is marinig sila ng taong bayan. Hindi enough ang social media. And I believe, maraming gustong sumama. Okay? May mga tayo na mensahe. Huwag kayong tumigil dyan. Tama na dyan kayo sa area na yan. Kasi naging kampante ang mga bangag. Dahil ngayon sa Liwasang Bonifacio, natigil na. I will talk about that later. Sulat ko lang, baka makalimutan natin. Saan yung papel? Ito. Alright. So ngayon, mga palangga, you have to do something. Kasi itong bangag ninyo, kawawa kayo. Pumunta sa Lao, di ba? Anong ginagawa ng mga hayop na to? Hingi-hingi by the way, bago ko makalimutan. Di ba? Nasaan na yung pledges ng iba't ibang bansa na pinuntahan niya? May update na ba? Wala, di ba? Ibig sabihin for 2 years. For 2 years. Ginago kayo ng gobyernong ito. Doon pa lang sa pledges. Asa na yung mga investors? Nasaan na yung mga pinangakong bilyon, milyon, ek-ek? Wala, di ba? Nasaan? Paano nga magkakaroon? Paano mag-i-invest sa atin ang iba't ibang lahi, iba't ibang bansa kung alam nila na addictus bangag si Marcos Jr. Nawala na parang bula. Mag-i-invest, binaba ang Maynila. Tapos walang pakialam. Nagmo-monitor yung mga yan, ang mga investors. Kasi pag nag-invest ka sa isang bansa, titignan mo ang situation ng bansa. Crime rate, corruption, and everything else. You have to do something. Bago yung election na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!